17 years na ngang kulelat ang Pilipinas sa SEA Games Women's Volleyball mula noong manalo tayo ng bronze medal taong 2005 at ngayong porsigido nga ang kupunang makatuntong muli sa podium. Sa tingin ko nga, hawak na natin ang pinakamalakas na starters mula noong 2005. First 6 ang pinakamalakas na starters ng Pilipinas matapos ang ilang taon, kilalanin. Sila na kaya ang magbabalik ng medalya sa bansa sa larangan ng women's volleyball? Pero bago yan mga ka-V-Heads, mag-subscribe ka na sa aking channel at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Kasalukuyan nga nagpapalakas ang ating Philippine National Women's Volleyball Team sa kanilang Brazil training camp na nagsimula noong April 14. At narito nga ang aking first 6 mula sa final 14 players. Paalala lang mga ka-V-Heads na ito ay personal pick lamang ng writer at pwede pang magbago matapos ang kanilang ensayo sa Brazil. Starting with setter, Kyle Negrito. Late addition man, para sa akin mas magiging effective ang playmaking ni Negrito para sa ating team. Isa nga rin siya sa masasabi kong well-rounded setter o kumbaga complete package. Andyan nga yung height na 5'8" for blocking. Isa rin siya sa mahilig na mag 1-2 play for scoring at grabe rin yung service niya lalo na noong 2022 PVL. Disente rin ang kanyang floor defense at iba rin yung style niya sa playmaking. Ngayon ngang mas mataas na ang level ng kompetisyon, kailangan natin ng mas mabibilis na play, kaya good choice talaga si Kyle Negrito. Para naman sa outside spiker 1, Alyssa Valdez. Ito na nga ang ika-4 na SEA Games edition ni Alyssa Valdez. Kaya talagang malaking tulong siya sa maraming aspeto. Una, yung reliable scoring. Tulad ng sabi ko dati, posibleng hindi na nga siya yung main scorer ng kupunan ngayon. Pero yung numero na madadala niya, napakalaki pa rin. Mas umangat rin yung pagiging all-around player niya. Of course, given na yung matalino niyang atake. Pero bukod doon, bit-bit niya ang mas matibay na net defense, mas malupit na service, at mas improved na floor defense. Extra factor din yung pagiging clutch queen niya dahil for sure, dikitan ang laban natin, especially with Vietnam and Indonesia. Kaya kung kailangan na ng puntos, alam na this. Isa rin siya sa posibleng maging team captain. Para naman sa outside spiker 2, Ces Molina. Nasampal na nga lahat ng bashers at eto si Molina muling magpapakitang gilas sa international stage. Pinaka-nabash man siya noong 2019, pinatunayan ni Molina ang kanyang lupit sa professional rank na nagbigay daan sa kanya para makabalik sa pambansang koponan. Noong 2021 PVL, pinangunahan niya nga ang Petrogas. Nanalo siya ng Best Outside Spiker noong Champions League at ngayon, wagi ulit ng Best Outside Spiker sa 2022 PVL matapos pangunahan ng Signal. At tulad ni Alyssa Valdez, malaking bagay yung pagiging all-around player niya. Magandang attack variation, solid blocking, at matinding floor defense. Pwede nga niyang kapalitan si Gemma Galanza kung kailangan ng mas malaliberong floor defense at malupitang service. Wala ring problema kung si Galanza ang starter dahil malataylan rin ang kanyang power at mabilis na arm swing. Para naman sa starting opposite spiker, Mylene Paat. Sa likod ng big names ni Santiago at Valdez, mayroon pa tayong Mama P na mamaw sa international stage. Alam nga yan ng lahat dahil maging sa liga ng Thailand, siya pa ang nanguna bilang best scorer. Preview nga ito ng kung anong madadala niya papuntang SEA Games. Highlight nga dyan yung mas pinabombang atake. Hindi lang sa harap, pero grabe yung improvement niya sa back row. Flux factor pa yung pagiging lefty niya. At bukod doon, malaking tulong din siya para sa blocking. Sa ngayon, siya nga muna ang pinili ko bilang starter dahil mas veterano siya kumpara kay Tolentino. Pero kung kailangan ng mas height for blocking at mas maayos na floor defense, maaasahan din si Tolentino. Pwede rin talaga silang magpalitan ni Paat. Depende kung sino ang kailangan ng koponan. Para naman sa middle blocker 1, Jaja Santiago. Well, kailangan pa bang i-explain? For the first time mula 2017, magbabalik SEA Games na nga si Jaja. At ibang Santiago na nga ang makakalaban ng ibang bansa. Dahil ngayon, mas matured at mas deadly na Santiago na siya.
Para sa akin, siya na nga ang sentro ngayon ng koponan mula sa unstoppable offense at unbreakable net defense. Dagdag mo pa yung pangmalupitan niyang short at floating serve. Paniguradong ang threat at babantayan siya ng ibang bansa. Pero confident ako na hard to stop si Jaja dahil siya ang pinakamatangkad na player at probably isa sa best players ngayon ng buong Southeast Asia. Isa rin siya sa posibleng maging game captain. Para naman sa middle blocker 2, Ria Meneses. Hindi man mabigyan ng maraming bola, sobrang halaga pa rin ng magagawa ni Meneses sa koponan. Kung matatandaan, nahigitan niya nga ang blocking performance ni Jaja noong 2021 PVL. At alam natin na mahalaga yung net defense dahil ang Thailand, Vietnam at Indonesia sobrang lakas ng opensa. Maski nga hindi masupalpal at ma-block touch lang ni Riri yung atake, malaking bagay na. At kung matsyempohan pa ng on-fire siya, maganda rin yung opensa niya. Isa rin siya sa may palupit na service at tulad ni Jaja, may pahapyaw na magandang floor defense sa likod. Pwede naman niyang makapalitan sina Palomata at Baron na parehong malupit rin sa blocking. At kung kailangan naman ng leadership sa loob, nandyan si Chang Abi. And lastly, para sa libero, Kath Arado for reception and Don Macandili for digging. Maswerte nga ang koponan at muling magtatandem ang dalawang best libero ng bansa na sina Macandili at Arado. Actually, no need to explain na rin para sa dalawa dahil all out talaga ang kanilang performance. Pero para lang malinaw, mukhang pareho pa rin sila ng role tulad noong 2019. Si Arado sa reception at si Don para sa digging. Nakita na nga natin yan this PVL na specialty talaga nilang dalawa yung receiving at digging. So, pareho talaga silang mayu-utilize ng koponan. At nakaka-excite nga makita yung mas improved nilang performance matapos ang Brazil training. Kayo mga ka-V-Heads, sino sa tingin nyo ang nararapat na first 6 para sa ating koponan? Comment nyo na yan below. At abangan ang isa pang starting lineup forecast bago mag-SEA Games kung may mga changes na magaganap matapos ang kanilang Brazil training. So there you have it mga ka-V-Heads. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.